patulan ng asawa ko upang hindi na madagdagan ang anak namin at ang anak niya sa iba dahil dito ay, Dear Ate Vine, sana tapusin niyo muna ang maiksi kong kwento bago niyo ako husgahan. Pa-hide na lang din ang aking tunay na identity. Noong ako ay 17 years old pa lang, nakapag-asawa na ako ng maaga. Dahil ginapang ako ng lalaking crush ko kaya pumayag ako, nagbunga agad iyon, kaya nang malaman ng aking ina, pinangsama kami. Pagkaanak ko sa panganay namin, wala pang 1 taon ay nasundan na agad. Aaminin ko sobrang hilig ng asawa ko. Hindi ko naman mahindian dahil asawa ko. Noong ako ay 20-year-old na, and siya ay 21 years old, pinakasla na kami ng aming mga magulang, kaya formal na ang aming pagsasama bilang mag-asawa. Mapagmahal naman ang asawa ko, masipag magtrabaho, mahal din naman niya kami ng mga anak niya, pero isang bagay talaga ang hindi mawala sa kanya. Ang kahulugan niya, kahit anong pagod niya sa trabaho, bumabanat pa rin siya, hindi lang 1, 2 kundi 3 beses sa gabi. Kapag day off niya mas higit pa sa 3, kahit ay wala akong magawa, lagi niyang sinasabi. Iyon lang daw ang ambag ko sa kanya. Iyon lang daw ang nagpapasaya sa kanya. Kaya halos taon-taon ay nagbuntis ako, hanggang sa umabot na sa 7 ang anak namin, at napilitan na akong magpalayget para hindi na masundan ang mga anak namin, pero hindi ko akalain na may pagbabago na magaganap sa aking katawan. Naging parang mahina ako. Walang gana sa kama. At ito ang nagpapainit ng ulo ng asawa ko. Nauuwi na ito sa pagtatalo at sinabi niya na iiwan niya kaming mga anak niya kapag hindi ako naging active sa kanya. Kaya kahit na ayaw ko, pumayag na lang ako. Dahil iyon lang naman talaga ang ambag ko sa buhay niya. Dahil sa 7 kaming mga anak, nakakaya niya pa kaming buhayin at ibigay ang aming mga pangangailangan hanggang sa inilipat siya ng branch ng kanyang kumpanyang pinagtatrabahuan, naging lingguhan ang uwi niya. Kaya parang natuwa ako dahil nakapagpahinga ang katawan ko. Mapaghandaan ko ang kayang pag-uwi dahil sa tuwing uwi siya, mahina na ang 3 beses sa isang gabi habang lumilipas ang mga buwan. May kakaiba akong napansin sa asawa ko. Kapag umuuwi siya hanggang 1 beses na lang siya, minsan wala pa, alam kong ito ang gusto ko, pero bilang asawa, naninibago ako. Tinanong ko siya, sabi ko, bakit nawala ang pagkahilig mo? Ayaw mo na ba sa akin? Nawala na ba ang init mo sa akin? Or baka may iba ka na? Sagot niya, ano ka ba? Diba ito ang gusto mo? Wala akong babae. Siguro dahil tumatanda na rin ako, kaya nawawala na ang hilig ko, pinaniwalaan ko ang sinabi niya. Pero bilang asawa, alam kong may mali. Hindi ko lang matumbok kung ano yon. May mga time pa na hindi na siya umuwi ng lingguhan. Minsan 1 buwan na bago siya umuwi. Sinasabi niya masyado daw siyang napapagod, kaya nawawalan na siya ng gana umuwi minsan. At pag umuuwi, hindi na siya tumatabo sa akin sa gabi. May time na mas gusto niyang katabi ang mga anak niya. Sinasabi niya na sobrang niyang na-miss ang mga ito dahil sa sobrang pag-iisip ko ng kung ano-ano at dahil nagtaka na rin ako sa perang ibinibigay niya dahil paliit ng palit ang halaga nito. Nahihirapan na rin akong mag-budget dahil sa pag-aaral ng mga anak ko. Napilitan na rin akong magtrabaho dito lang malapit sa amin. Tumanggap ako ng mga labada at mga nagpapalinis ng bahay hanggang sa isang araw may nagsabi sa akin, nakita daw niya ang asawa ko sa isang motel na pumasok. May kasama itong babae. Sobrang lakas ng pintig ng puso ko. Hindi ko maintindihan pero iba talaga ang pakiramdam ko. Pag uwi ng asawa ko, kinausap ko siyang muli ng maayos at mahinahon. Mahal, aminin mo nga sa akin, mahal mo pa ba ako? May iba ka na ba? Kaya hindi ka na palaging umuuwi at laging kulang ang binibigay mong basket para sa amin ng mga anak mo. Sagot niya, ano ka ba? Huwag kang ang praning. May time na may pinanggagamitan lang ako. Napapagala, minsan napapainom. Hindi mahindian. Hindi man ako maniwala, ngunit wala akong magawa. Dahil iyon ang sinabi niya, hanggang sa panahon na nga ang nagturo sa akin ng katotohanan. Isang araw, andito sa bahay ang asawa ko, may message sa phone na nabasa ko. Chat ng isang nagngangalang babe. Hello babe, dito ka na lang dumaretso sa bahay. Pagluluto kita ng paborito ko, basta pagkakain mo. Kakainin mo, hahaha. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Sa screen ko lang iyon nabasa kaya hindi ko na-open ang messenger niya. Pag alis niya, sinundan ko. Doon nga siya nagtingo sa bahay ng babae. Maganda siya. Walang-wala ako na matanda ng tignan dahil sa dami ng anak. Nakita ko kung gaano sila ka-sweet parang asukal na nilalanggam. Agad akong pumasok. Nakita ako ng asawa ko. Umiiyak ako sa harapan nila. Hindi pa man ako nagsasalita. Nagsalita siya. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Huwag kang mag-eskandalo dito. Huwag mo akong bigyan ng kahihiyan. Umalis ako ng tahimik. Durog ang aking puso. Pagdating ko sa bahay,
Nakita ako ng ilan sa mga anak ko na umiiyak. Sinabi ko na may iba na ang papa nila. Doon ay nagiyakan na rin sila. Halos 1 buwan bago umuwi ang asawa ko. Pinangtapat niya sa akin na mas mahal niya iyon at nagsasama na rin daw sila. Hindi ko alam ang gagawin ko, pero ang puso ko galit na hindi ko mailabas. Sobra akong nagtitimpi, ewan ko kung bakit. Habang tamik na ang lahat sa gitna ng gabi, mahimbing nang natutulog ang mga anak ko at asawa ko, kumuha ako sa isang iglap wala niya. Nagising lang ako sa aking pagkahimlay nang biglang sumigaw ang asawa ko sa sakit at sa lakas ng sigaw niya, nagising ang panganay kong anak at agad na pumasok sa kwarto namin. Nakita niya ang pagtangis ng kanyang ama, pero ako hindi makakilos. Parang hindi ko alam ang gagawin ko. Natatakot ako na nagagalit dahil sa anak ko, nadala ang asawa ko sa ospital. Sa awa ng Diyos na buhay naman siya, ngunit hindi na maibabalik pa ang malaking bahagi ng buhay niya na inalis ko. Sobra siyang nagagalit sa akin. Sa ginawa ko, sabi niya, kahit kailan, hinding-hindi niya ako mapapatawad dahil sa mga anak ko. Naisip din niya kung mawawala ako, sino pa ang mag-aalaga sa aming 7 mga anak. 6 na buwan ang nakalipas. Bumalik sa amin ang asawa ko. Dahil tuluyan na siyang iniwan ng babaeng pinili niya kaysa sa amin, dahil sa hindi na daw niya maibibigay ang kaligaya na binibigay niya noon, ngayon mapagtanto ng asawa ko. Sa kanila ng mga nangyari sa buhay namin bilang mag-asawa, andito pa rin ako para sa kanya. Meron patola or wala, inamin din niya ang mga kasalanan niya. Sa kabila ng lahat, humingi siya ng isa pang pagkakataon na maging asawa sa akin kahit wala na ang kanyang kaligayahan at maging mabuting ama sa aming mga anak. Sa ngayon may mga apo na kami at sa awa ng Diyos ay okay pa naman ang aming pagsasama. Mas humina nga lang ang kanyang katawan kaysa dati, pero pinapangako ko sa kanya, andito lang ako habang buhay para alagaan siya. Ito ang love story ko, sana ay may aral kayong natutunan. Hanggang dito na lang, maraming salamat.